Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po ang isang episode ng The Updates from The Hague. No? Ito po ang 8 updates natin from The Hague. Itong mga updates from The Hague ay tungkol sa mga developments ng kaso ni Tatay Digong. Hindi po ako miyembro ng defense team, kaya po pwede akong magdiskurso sa mga pangyayari dyan sa hukuman. At syempre ako po ang kauna-unahang Pilipino at Asyano na naging accredited counsel ng ICC. Okay? Now, maalala nyo po na binalita natin ang issue ng diskwalifikasyon ng mga maestrado. Nung una, nabasura yung motion ng mga abogado ni Tatay Digong para ma-disqualify ang 2 judges from Benin and from Mexico. Mga pangalan nila ay si Judge Ganso na taga Benin at si Judge Yeran na taga Mexico. Now, nabasura yon kasi ang sabi ng hukuman, yung provision na sinight ng ating abogado ni Tatay Digong ay para lamang sa voluntary disqualification ng mga judges. Ibig sabihin, kung yung mga West mismo ang nais na mag-inhibit. Now, nabasura po yan dahil ang sabi ng hukuman, yan po ay maling provision. Ang dapat na gamiting provision ay yung ibang provision ng ICC Rome Statute na i-disqualify ang mga judges kapag ito po ay hiningi ng akusado o ng partido. Now, naghain po sila ng pangalawang motion para ma-disqualify itong 2 judges pa rin. Yung parehong judges pa rin po from Benin and from Mexico. At ang dahilan ay dahil itong 2 maestradong ito ay sumapi doon sa naunang desisyon ng ICC kung saan pinayagan nila na magtuloy sa preliminary investigation ang Office of the Prosecutor. Now, ito po yung isa sa pagkakaiba ng proseso sa ICC, no? Bago tumuloy sa preliminary investigation, dahil yung mga panahon na yon na pinagdidiskursuhan ang tratado ng Rome, ininganyo nila yung Amerika na sumapi. Kasi sabi ng mga Amerikano, napakakapangyarihan yung West na yan, wala namang pananagutan dahil sa Amerika, hinahalal ang mga attorney general, no? At ang sabi ng Amerikano, ito po pwede siyang magkaso laban sa isang presidenteng nakaupo, and yet wala siyang pananagutan. Siya ay binoto lamang ng mga diplomats, no, na nagre-represent ang iba't ibang mga bansa. Kaya ang nangyari po ay nagkaroon sila ng special na provision dito sa Rome Statute na nagsasabi na walang pwedeng gawin ng prosecutor na walang pagsang-ayon ang tinatawag ng pre-trial chamber. At kaya nga po, bago magsimula ng preliminary investigation, ay kinakailangan humingi muna ng basbas sa pre-trial chamber. Now, itong 2 mahistradong ito ay nakaupo rin sa pre-trial chamber at sila ay bumoto na po pwede na magsimula ang preliminary investigation. Pero ang dahilan nila, ito po yung dahilan nila. Ang dahilan nila ay hindi dahil merong jurisdiction ng hukuman. Ang dahilan nila ay dahil yung Office of the Solicitor General, si Maynardo Guevara, hindi niya inallege yung implikasyon pag tayo ay umalis na sa Tratado ng Rome. Ang sinabi lang niya, gumagana ating mga hukuman at dapat hindi maghimasok ang ICC. Pero ang sabi talaga nung majority decision, yung decision ng pre-trial chamber, hindi mo naman inallege yung lack of jurisdiction. Ang inallege mo lang yung tinatawag na complementarity. Yung complementarity nga po, yung ICC should not assume jurisdiction if local courts are able and willing. So dahil ang complementarity lang ang inallege mo, ibig sabihin, inaamin mo na may jurisdiction. Pero malinaw sila na hindi ito decision sa jurisdiction na po pwede pa yang mailabas sa mga susunod na kabanata ng paglilitis kay Tatay Digong. Now, matapos po mabasura yung naunang motion para ma-disqualify itong taga Benin at taga Mexico, ay naghain ng pangalawang disqualification kasi nga, ang sabi ng mga abogado ni Tatay Digong, nagdesisyon na sila na may jurisdiction. So dapat mag-disqualify na sila dahil meron silang prejudgment. Now, ang latest development po ay, nauna na po nagsabi ang prosecution, no, na it is an issue of law, so wala itong bias. Either sa tingin nila, as an issue of law, as an issue of interpretation of the Rome Statute, meron o wala jurisdiction ng hukuman, no? Dahil nga po yung jurisdiction ay meron tayong tinatawag na rationale tempore. Hindi lang sapat na ang mga krimen ay nangyari doon sa mga panahon na miyembro ang isang bansa sa
ICC, kundi kinakailangan nagsimula ang proseso sa loob ng isang taon matapos mag-withdraw isang estado kung ito ay gagamitin nga sa isang bansa na bumitiw na sa ICC. At nagkaroon nga ng desisyon dati na yung isang bansang bumitiw dahil ang pagbitiw niya, dahil yung pagsisimula ng preliminary investigation ay sa loob ng isang taon matapos magbitiw, ang sabi ng hukuman ay po pwede talagang magpatuloy. Siyempre, ang corollary niyan, kung lampas na sa 1 year yan, hindi na dapat magpatuloy. No? But in any case, ang sagot ng dalawang maestrado ay, una-una, merong overwhelming presumption na magiging patas ang mga West. Pero beyond yung overwhelming presumption na magiging patas sila, inulit nila. Hindi sila nagdesisyon sa jurisdiction ng hukuman. Ang sinabi lang nila, hindi nga i-renase ang issue ng jurisdiction. So hindi po pwede na ma-dismiss siya on basis of lack of jurisdiction dahil hindi hiningi ng Pilipinas na i-dismiss yung kaso dahil nga sa dahilan ng lack of jurisdiction. So sabi nila, paano kami magkakaroon ng bias? Ito yung kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon talaga ng desisyon ng korte kung merong jurisdiction, rationale tempore. Kung tama ba na magpatuloy ang hukuman, maski na humingi na ng pahintulot ang prosecutor na magsimula ng kanyang preliminary investigation sa pangalawang taon matapos tayo magbitiw sa Rome Statute. Now, pag magdidesisyon ng korte, dalawang interpretasyon yan. Isa, yung interpretasyon ng minority dun sa appellate tribunal na nagsasabi na wala na talagang jurisdiction ng hukuman kasi ang pagiging miyembro naman ng ICC ay hindi sapilitan o pwedeng maging member at o pwedeng bumitiw. At hindi naman ibig sabihin na palibasa naging miyembro ka, forever ka na subject sa jurisdiction ng hukuman. Dapat meron din yung time frame within which ikaw ay magko-cooperate. At ang sabi ng dalawang minority out of 5 judges sa appellate tribunal ay wala na nga jurisdiction dahil pangalawang taon na at malinaw sa lengguwahe at saka sa intent ng mga pumasok sa Tratado ng Roma na yung obligasyon para makipagtulungan ng isang bansa na bumitiw na sa ICC, dapat magsimula yung engagement ng hukuman sa preliminary investigation. Now, magiging issue dito na ireresolba ng hukuman ngayon is una-una, kailan ba talaga magsisimula ang proseso ng ICC? Now, sasabihin ng mga abogado ng prosecution na nagsimula yan sa preliminary examination. Ano ba yung preliminary examination? Yan po ay ginagampanan lamang ng prosecutor. Kinukuha niya ang lahat ng posibleng investigasyon at ang titignan niya kung meron bang sapat na ebidensya para magpatuloy sa preliminary investigation. Ibig sabihin, wala pa siyang nakikitang probable cause. Pero tinitignan niya kung meron ng ebidensya para siya nga ay magsimula na maghanap ng probable cause. So napakababa ng threshold. At ang gumagalaw lang sa proseso ng preliminary examination ay ang prosecutor lamang, hindi ang hukuman. Dahil ang hukuman, hindi kabahagi ang prosecutor dyan. Now, nagsisimula lang yung papel ng hukuman kapag humingi na ng permiso ang prosecutor para nga mag-conduct ng preliminary investigation. At yun nga ang pagkakamali ng naunang prosecutor na nagsimula siya, humingi siya ng abiso ng pangalawang taon. Now, ano sa tingin ko ang magiging desisyon ng hukuman dito sa disqualification ng dalawang judges? Tingin ko, ibabasura rin yan. Bakit? Kasi malinaw. Doon sa naunang desisyon na kung saan sumapit itong dalawang maestradong ito, na hindi sila nagdesisyon sa issue ng jurisdiction. Ang sinabi pa nga nila doon sa desisyon nila, hindi ito desisyon tungkol sa jurisdiction ng hukuman. O pwedeng erase ang issue ng jurisdiction sa tamang panahon. At ang tamang panahon nga ay ngayon. Pagpula ko sa mga abogado naman ni Tatay Digong, bakit kayo nag-antay ng 50 araw bago kayo maghain ng challenge of the court's jurisdiction? Yung 50 araw na wala kayong final na kahit ano, nakakulong ang aming Tatay Digong. Samantalang ang Pilipinong abogado kayang-kaya mag-file dyan siguro at most 1 week matapos makarating si Tatay Digong. Sa aking tingin nga, kayang-kaya ma-file yan miski 2 days after nadala si Tatay Digong. Kasi nga, gawa na yung mga petisyon na hinain din sa Supreme Court. Yung in the case of yung si Congressman Pulong na aming kliyente,
yung aming hindi co-warranto, yung aming habeas corpus at saka certiorari, nakasaad na doon kung bakit illegal nga na isurrender si Tatay Digong sa ICC dahil wala ng jurisdiction ng ICC. So ibig sabihin, kung magdedesisyon ang ICC na wala na silang jurisdiction at ang tingin ko wala na talagang jurisdiction, hindi yan dahil sa mga puting abogado. Dahil yan po ay nauna nang linabas doon sa kaso ng Supreme Court. Dahil ang proseso talaga ay dapat hinarap siya sa hukumang Pilipino at doon sa hukumang Pilipino ilalabas na yung lack of jurisdiction. Kasi yun nga po, ang rational dyan, hindi naman ibig sabihin na palibasa ikaw ay sumapi, forever ka ng subject sa jurisdiction. Na mga ini-invoke ng mga kalaban ni Tatay Digong ng mga Pilipino rin ay yung desisyon doon sa kaso ni Pangilinan versus Medaldea. Pero yung desisyon doon na sinasabi na maski tayo nagbitiw na sa ICC, may obligasyon pa rin tayong makipagtulungan, yan po ay tinatawag na obiter dicta. Ibig sabihin, hindi yan ang desisyon ng korte. Pasaring lang. Ang naging desisyon ng korte doon sa kaso ng Pangilinan versus Medaldea ay dismissed kasi moot and academic dahil nakapagbitiw na tayo sa ating pagiging miyembro ng ICC. Now, ako po ang naging partisipasyon ko dito sa pagbibitiw ng ICC mula po noong 2018 na naunang nabalita na nagkakaroon ng preliminary examination kay Tatay Digong. Ako po talaga ang nagsabi kay Tatay Digong, siguro dapat na tayo magbitiw. Kasi nga, ang unang dahilan ko ay bukas ang ating mga hukuman. Pero sa mga panahon na yon, hindi pa tayo nagbibitiw Kaya ang argument ko based on complementarity. Pero ako pang nagsalita po sa Assembly of State Parties sa New York, sa UN, at nagbabala na kung kayo magpapatuloy ng preliminary examination at sa tingin namin ay wala namang basihan dahil gumagana yung aming hukuman, mapipilitan kaming bumitiw sa Rome Statute. So syempre, ako na rin yung nag-advise. Bagamat ako yung presidente ng Philippine Coalition for the ICC, nung tayo naging miyembro ng ICC, masakit sa loob ko na ako rin ang nag-deliver ng mensahe na bibitiw tayo kung magpupumilit sila na mag-imbestiga labang kay Tatay Digong dahil labag yan sa Tratado ng Roma. Now, isipin niyo po kaya naman complementarity ang sinasabi ko doon kasi wala pang issue kung may jurisdiction ang ICC o wala. Ako rin po yung namuno ng interagency meeting para nga sagutin, kasi ang proseso, yung issue na dapat bang i-authorize ang preliminary investigation, binibigyan ng panahon yung Estado mismo, yung miyembro mismo para magsalita. Pero sa totoo po, sa kauna-unahang pagkakataon, nagulat na lang ako. Na bagamat ako yung tumayong chairman ng Interagency Committee na ang lahat ng members ko ay talagang cabinet members, hindi po pwedeng representative, nagkaroon na lang ng submission sa hukuman na linimita ang ating submission na hindi na dapat magpatuloy ang preliminary investigation dahil doon sa complementarity. Pero, nung panahon na yon, nagbitiw na tayo. Nung nagpunta ako sa New York at nag-address sa ICC, nagbabala ako na bibitiw kami kung hindi nyo itigil yan. Pero nung tinigil yung nagpatuloy pa rin sila, bagamat dun sa aking babala, nagtuluyan na tayo nagbitiw. So ang dapat ginawa ng Solgen ay sinama na yung implikasyon ng pagbibitiw natin na dapat ang obligasyon na makipagtulungan ay sa loob lamang ng 1 taon. Now siguro hindi rin ma-raise yun kasi by the time nag-submit sila ng mga pleadings, hindi pa lumampas na. Hindi pa nga siguro. Hindi, tama, lumampas na kasi humingi na nga sila ng permiso sa preliminary investigation. Pero ito po sasabihin ko sa inyo matter of record naman yan, talagang dapat naman tinanong uli ako ng OSG ko anong sasabihin. Ang nangyari, napakadami kong pinreside the meeting, miski kasagsagan ng eleksyon noon, ako po ay umaattend ng meeting, naalala ko yung kahuli-huli ang meeting namin, ako'y nasa isang kubo sa Cebu, sa Asturias, hindi ko makakalimutan yun. At yun nga, nagpipreside ako ng meeting, at sinasabi ko nga na kung anong dapat sabihin, na hindi dapat magsimula ang preliminary investigation dahil nagbitiw na nga tayo. At yung petsa kung saan humingi ng abiso ang prosecutor ay lampas na sa 1 taon. So nagulat na lang ako, unang-una siguro kasi nagbitiw na ako sa gobyerno dahil kung maalala nyo, tumakbo ko pero hindi ko tinuloy pagtakbo ko noong 2019 dahil ako'y na heart attack at kumbaga,
bumitiw na sa gobyerno na wala na akong tuluyan. Ako'y nagbebenta ng strawberries galing doon sa aking maliit na strawberry farm sa Baguio, no? At nagka-COVID na nga. So na-shock na lang ako nung nakita ko yung pleading ng OSG na pinirmahan ni Menardo Guevara na ang kino-question lang nila ay complementarity. Sabi ko, kung pinag-uusapan dito jurisdiction, totoo po, iba yung complementarity sa jurisdiction at yan ang hindi naintindihan ng mga abogado sa ng Office of the Solicitor General, kasama na si Menardo Guevara. Kaya tuloy, ang naging desisyon ng dalawang maestradong pinapadisqualify, hindi nyo naman kinwestiyon ng jurisdiction eh. Hindi nyo sinabi na dahil hindi na kayo miyembro, natapos ng jurisdiction ng hukuman by the time nag-file ng request to commence preliminary investigation yung fiscal, yung prosecutor. At yan din yung sinabi ng majority sa appellate tribunal. Hindi mo naman po pwedeng i-allege yung issue of jurisdiction at the very first instance on appeal. Although ako, tingin ko mali rin yun. Kasi jurisdiction, as a general principle of law, sa lahat ng jurisdiction sa mundo, kung walang jurisdiction, kahit anong stage po pwede mong i-raise. Pero yun na nga, ang naging desisyon ng appellate tribunal, hindi mo rin-raise sa pre-trial chamber, hindi na po pwedeng madiskursuhan sa appellate tribunal. So ang suma total, ang tingin ko, ibabasura yung disqualification, pero tingin ko, wala na talagang jurisdiction ng ICC. At dapat nang ma-dismiss ang kaso kay Tatay Digong nang sa ganon, siya'y makauwi na. At uuwi ako whether or not ikukulong ako o hindi ng Marcos administration. Dahil ang pangako ko naman, sasamahan ko si Tatay Digong habang nakakulong at sasamahan ko siya pag-uwi sa Pilipinas. Okay, sana malinaw po ang aking naging diskurso ha. Naniniwala ako na walang jurisdiction. Well, siyempre po, natutuwa ako na maski after 50 days, hinain niya ng mga abogado ni Tatay Digong, although hindi ko talaga sila mapatawad kung bakit nag-antay pa sila ng 50 araw. Kasi sa Pilipinas, ang pagkakakulong ng 50 araw, parusa na yan. Maraming krimen. Yung mga medium, hindi lang light offenses, mga medium offenses yan, ang pagkakakulong ay 50 days. Di ba? Parang pinarusahan muna si Tatay Digong bago natin release yung lack of jurisdiction. Gaya nga ng sinabi ng prosecutor mismo nung siya ay tumutol sa motion to disqualify itong dalawang judges neto, ay legal issue naman ito. Wala nang hearing-hearing. Ilabas mo lang ay yung argumento at dedesisyonan ng hukuman. Ang fearless prediction ko naman, i-dismiss ng ICC dahil walang jurisdiction. Pero nasabi ko na rin na ang aking takot, kasi alam niyo, ang international law, bago na ngayon ang definition. Dati-dati, ang international law, code application of rules. So kung code application of rules, wala na talagang jurisdiction. Pero ngayon, mayroong pagtanggap na may mga bagay-bagay na nakaka-impluwensya pa rin sa desisyon ng mga authorized and competent bodies under international law. At isang bagay na pwedeng mag-impluwensya ay dahil ang ICC ay binuo para nga magkaroon ng remedyo yung mga biktima ng mga pinakakarumad-dumal kung hindi gumagana ang mga lokal na hukuman, ano yung mas magpapalakas sa pagbigay proteksyon sa mga mamamayan na gaya nito, no? Yung bang mawala ng tuluyan ng ICC o manatili ang ICC. At dahil ngayon po, ang problema sa ICC, pinag-uusapan na rin sa Assembly of State Parties, wala na silang ibang kaso kundi yung kaso ni Tatay Digong. Dahil hindi naman nila mahuhuli si Netanyahu, hindi naman niya isusurrender, hindi naman niya kikidnap ng Israel at isusurrender sa ICC. Hindi nila mahuli si Putin, hindi naman yan ikikidnap ng mga Russia at padadala sa ICC. So ano pang gagawin ng ICC? So ang worry ko, hindi naman siguro dahil sila interested lang sa kanilang mga sweldo, bagamat kasama na yan, pero kung talagang naniniwala sila na may pangangailangan para magkaroon ng hukuman para doon sa mga biktima na wala ng remedyo sa lokal na mga hukuman, baka mas mabuting magpatuloy ang ICC. Ngayon po, kapag mawalan sila ng kaso, goodbye ICC. Pero sa akin naman, dapat manaig yung desisyon na sang-ayon sa karapatang pantao ng akusado. Dahil talaga naman, in case of doubt, talaga naman, presumption of innocence shall prevail, and of course, any doubt shall be construed in favor of the accused. So kung talagang wala ng jurisdiction, magpatuloy ang ICC o hindi, dapat i-dismiss. Ang sinasabi ko lang, baka umiral yung konsiderasyon na political in nature
na baka mabuwag ng ICC kung wala si Tatay Digong, mag-insist sila na merong jurisdiction. Pero lalo nilang gawin yan, lalong kukutsain ng mga bansang hindi kasapi ng ICC ang pagiging miyembro ng ICC. Bukod pa sa Hungary na nagsabi na magbibitiw na sila dahil hindi sila naniniwala na patas ang katarungan ng ICC, ang buong African Union nasa nasa kuko ng pagbibitiw. Lahat sila. Dahil sa tingin nila nga, pinag-iinitan lang ng ICC ang mga taga-Africa. So malinaw po ha, ang tingin ko madidismiss pangalawang beses yung disqualification ng judges na hinahin mga abogado ng Tatay Digong, pero mananaig yung lack of jurisdiction dahil wala na naman talagang jurisdiction. At ulitin ko po ha, hindi mga puting abogadong una nagsabi dyan. Lahat kaming mga abogado na naghain ng petisyon sa Korte Suprema laban dun sa pagdideport kay Tatay Digong dito sa Dahig ay nagsabi wala nang jurisdiction talaga ang ICC. Huwag yun mag-isipin na puti lang ang kayang mag-isip ng ganyan ha. Dahil masakit sa akin na talagang ewan ko ba basta puti mas mabuti kaysa sa sinabi lang ng Pilipino. Huwag po. Kasi matter of record naman po yung mga pleadings namin sa Supreme Court na sinabi din namin yan. Pero ang danger ay kung uunahin muna nila yung survival ng ICC at bibigyan ng mas mabigat na konsiderasyon yung pagsusurvive ng ICC kesa dun sa karapatan ng ating Tatay Digong. Okay, salamat po ha. Medyo mahaba yun ang ating naging diskurso. O nga pala po, yung mga sa naguguluhan, sino ba yung Judge Holler na nagbitiw voluntarily? Si Judge Holler po, hindi siya assigned sa pre-trial chamber na nagdidirig ng kaso ni Tatay Digong. Pero siya isang juez sa ICC mismo. Ang decision kasi kung whether or not madi-disqualify yung dalawang judges, gagawin ang lahat ng mga judges in plenary. So ang sabi ni Judge Holler, dahil ako ay kasapi ng prosecution na nag-imbestiga kay Tatay Digong, hindi ako sasapi sa butuhan sa kahit anong issue pagdating kay Tatay Digong dahil ako'y naging kasapi na ng prosecution. So